tayo ay may tungkuling maging ilaw at asin ng mundo. Ako po si Father Eric Arada mula sa Diyos ng Lipa Paroko ng Santa Clara dito sa Barangay Santa Clara, lungsod ng Santo Tomas. Magandang araw sa ating mga faith friends at sa ating kalakbay sa ating buhay pananampalataya at patuloy ang pagninilay at paglaganap ng salita ng Diyos. Madalas tayo ay mayain at patalo sa ating pagiging Katoliko. Sa gospel natin ngayon ay hinihikayat tayo ng ating Panginoon Hesus na maging asin ng mundo at ilaw ng sanlibutan. Ang dalawang imahe ng asin at ilaw ay malaga sa buhay pang-Kristiyano sapagkat ang asin ay sumisimbolo sa pagbibigay lasa sa mga pagkain at ang ilaw naman ay sumisimbolo ng pagliliwanag nito. Ang asin, nagpapalasa ng pagkain, ay tanda sa ating kailangan magbigay kulay at tamis nito sa paggawa ng ating makabuluhan bagay tungo sa ating kapwa at pati na rin sa Diyos. Ang ilaw ang lumiliwanag sa kadiliman ay hudyat sa atin na kailangan magningning si Kristo sa atin upang siya'y maging dahilan ng ating mga mabubuting gawain at ikaluwalhati ng Ama. At hindi lang pagkitang tao, mas maingay pa ang kasama na akala mo sila pa ang tama. Ito ang isang hamon at panawagan para sa ating mga Kristiyano na maging totoong asin ng lupa gaya ng pagpapanatili ng kabutihan, pagdaragdag ng lasa at kahulugan ng buhay, ang patuloy maging ilaw ng salibutan gaya ng paggabay at pagpapahayag ng katotohanan sa pamamagitan ng kanilang mga nasasalat na pagkilos na nakakapang-impluwensya sa kultura upang luwalhatian ang Diyos, hindi ang kanilang sarili, sa pamamagitan ng pamumuhay ng kanilang pananampalataya na may sigasig at layunin sa kanilang pang-araw-araw na buhay, pagdaragdag ng halaga at liwanag kung saan umiiral ang kadiliman. Ang mga pangunahing pagmuni-muni ay nakatuon sa pamuhay na tunay bilang mga instrumento ng Diyos, pagpapanatili ng kabutihan, pagdaragdag ng spiritual na lalim sa buhay, pagpapahintulot sa liwanag na binibigay ng Diyos, na lumiwanag upang makita ng iba ang gawain ng Diyos at bigyan siya ng papuri. Ang pagiging asin dapat pangalagaan ang kabutihan. Ang mga Kristiyano ay sinadyang upang labanan ang pagkabulok at katiwalian at sa ating moralidad sa kultura at lipunan. Tulad ng pag-iingat ng asin sa pagkain sa lipunan na puno ng kasinungalingan at fake news. Nabubuhay tayo sa kadiliman. Paniwalang paniwala ang mali ay tama at ang tama ay mali. Dapat huwag tayo sumuko sa pagbibigay liwanag kahit ilan lang tayo. Pagliliwanag ang pag-ibig sa gitna ng pagkamuhi at galit, katotohanan at kagalakan ng Diyos sa madilim na lugar na gaya ng pagkabalisa, kalungkutan at kawalang katarungan. Huwag tayong magsamang gumawa ng mabuting gawa ng pagkilos ng pag-ibig, paglilingkod at integridad na nakikita, hindi tago, upang makita ng mga tao at maramdaman ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Ipabuhay ang iyong pananampalataya na aktibo at tunay sa iyong mga tahanan, trabaho at komunidad. Manalangin tayo. Ama sa langit, tinawag mo kami upang maging asin at ilaw sa libutan. Tulungan mo pong kaming mamuhay sa paraang nagpapanatiling katotohanan, nadaragdagan ang biyaya, nagati ng kagandahan ng iyong kabutihan sa mundo, nagugutom sa pag-asa,
Naway lumiwanag ang aming buhay sa liwanag ni Kristo, hindi para sa aming sariling kaliwalatian, kundi makita ang iba, ang iyong pag-ibig sa amin at luwalatian ka sa langit. Iwasan ang pagtatago ng aming pananampalataya at pagdilim ng aming liwanag. Bigyan mo kami ng lakas ng loob na maging nakikita sa kabaitan, matapang sa katarungan at pagpapakumbaba sa palilingkod. Naway ang ating mga salita ay magdala ng kagalingan. Naway ang ating mga pagkilos ay magdala ng kapayapaan. Naway ang aming presensya ay sumasalamin sa iyong presensya. Sa lahat ng aming ginagawa, ang iyong pangalan ay binibigyan ng parangal. Sa pangalan ni Jesus, Amen.